Good morning po, Attorney Avalos, Miss Miles. Good morning, you're late, Lilette. Po, on time naman po ako dun sa napag-usapan nating oras. Alam mo, Lilette, being on time is considered late for me. Kasi tingnan mo, nagmamadali ka pa rito, hindi ba? Para mas effective tayo rito, you must at least be 30 minutes to be truly on time. Kasi you must anticipate emergencies and you must always have a buffer for everything. Okay? So, let's go. Magandang umaga, Ella. Ay, magandang umaga po, Atty. Kamusta ka na? Masaya po ako makita kayo ngayon. Nako, mas lalo ka masasaya kung alam mo lang kung sino kasama ko ngayon. Atty. Lilit! Ako, bakit po kayo magkasama? Nagkatrabaho na kami. Pa-lawyer na rin ako. Talaga? At dalawa kami magtutulungan para sa kaso mo, Ella. Oh, Atty. Maraming salamat po. May witness pong nakapagsabi na galit nga raw ako kay Sir Danny dahil hindi ako pinayagang umutang. Ito naman si Sir Danny, gumatong pa. Ang sabi daw nag-OT raw ako ng isang gabi, hindi raw ako nagsabi sa kanya dahil nga may balak akong sunugin yung pabrika niya. Pero may isang janitor sa factory ninyo, hindi ba? Oo, pumasok ko yung janitor sa pabrika, nakita ho ako mag-isa. Nangungulekta po ako ng mga ritaso ng tela. Tapos bigla raw tinago ko yung lighter na hawak-hawak ko nung nakita ko siya. Uy, Ella! Bawal mag-yosi dito. Bakit ka may lighter? Naninigarilyo ka ba? Oo, pero hindi naman ako maninigarilyo sa loob ng pabrika. Alam ko naman bawal yun eh. Nagkataon lang ho na pagpasok ng janitor, nahulog yung lighter sa bulsa ko, kaya dinampot ko agad. Natural. Pero, Ella, di ba sabi mo, nung araw may isang testigong nakakita sa'yo nagsisigarilyo ka sa loob ng factory? Attorney, hindi ho sigarilyo yun. Wafer stick ho yun. May CCTV ba sa factory? Sira lahat ng CCTV. How convenient. Attorney, hindi ko naman ho pinagkakailan na talaga naman hong nagalit ako kay Sir Danny dahil hindi ako pinautang. Ongoing pa ho kasi yung pagbabayad ko sa nakaraang utang ko sa kanya. Pero yung mga nasabi ko ho sa likod niya, yung galit ko sa kanya, kasi bugso lang ho ng damdamin yun. Sa tingin mo ba, may galit siya sa'yo? Bakit tinuturo ka niya sa kasong to? Galit ba siya sa'yo? Sa tingin ko ho, sumali ho kasi ako sa isang grupo dun sa pabrika. Grupo ng nanghihingi ng pagbabago laban sa pamamalakad ni Sir Danny. Anong pagbabagong tinutukoy mo, Ate Ella? Minsan na kasi ako nabatukan ni Sir Danny. Noon hong nagkamali ako sa paggupit ng telang pinya para sa sapatos. Pero hindi ho ako nag-iisa. Marami ho kami. Uy! Usang! Usang yung makina mo! Halika na. Nangyari? Ano nangyari dyan? Usang! Ikaw, Usang, kanina pa kita nakita. Ang tamad-tamad mo, natutulog ka lang. Sir, kanina pa ako kasi tatrabaho eh. Ako inaantok eh. Kinakausap pa kita, ha? Buntis po sir eh, kaya ako antukin. Bumalik na kayo sa trabaho nyo. Ikaw, Usang, lahat ng tinulog mo na yan, ikakaltas ko yan sa sweldo mo. Halika na, trabaho ka na dito. Sir, yung makina po sir eh. Delikado po. Wala yan, umiinit lang yan. Halika na. Upo ka dyan, magtrabaho ka na. O kayo dyan! Bilisan nyo na, magtrabaho kayo! Tapusin nyo na yan!
Kung makina nga napapagod, tao pa kaya? Taliwas pala yung sinasabi ng amo mo tungkol sa'yo. Siya pala yung gustong gumanti, kaya ikaw yung tinuro sa kasong to. Kaya ang importante rito, makausap natin ang mga kasamahan mo at makukuha natin ang testimony nila. Ako, attorney, ginawa na ho rin yan ng mga dati kong abogado pero wala akong gustong magsalita. Lahat ho takot kay Sir Danny. Susubukan pa rin namin. May mga paraan naman para maprotektahan sila. Hindi namin kayo papabayaan. Salamat, attorney Vendetta. Gusto ko na ho talagang matapos itong kasong to Gusto ko na ho makalaya. Gusto ko na ho makauwi sa anak ko. Nangyayari yan, Ate Ella. Tutulungan ka namin, Ella.